Good morning mga kalapatids, welcome back to our channel Kamandag TV. Magandang umaga mga kalapatids. Sobrang init, alas 10 pa lang po ng umaga. Grabe na yung init ko, nakikita nyo sa likuran ko. Hindi ko mawari yung init, sobrang init talaga mga kalapatids. So mga kalapatids, tatalakayin naman natin ngayon yung simpleng paraan para paano gumanda yung katawan ng mga alaga natin. Hindi tayo eksperto, disclaimer lang po, hindi tayo eksperto para magmagaling. So ito lang yung way ko, at syempre sa mga nababasa natin at napapanood din natin, mga kalapatista natin, mga kalapatids natin, mga nangangalapate. So nakakakuha din tayo ng magandang tips kung ano lang yung maganda na akma dito sa sistema na gusto kong gawin, ginagawa ko. So simpleng paraan, madaling gawin. Siyempre yun lang din yung kaya ng, alam nyo na, budget natin. So yun mga kalapatids, samahan nyo ako. Sana meron naman po kayong matutunan, lalong lalo na sa mga newbies, doon po sa mga may alam na. So tulungan nyo na lang po ako mga kalapatids, i-comment down below nyo lang po kung ano pa po yung dapat nating gawin, dapat nating idagdag o madagdag sa kaalaman natin. So yun lang mga kalapatid, sana magustuhan nyo po yung ating gagawing video para dun sa simpleng paraan para mapaganda yung katawan o makondisyon ng maayos yung kalapati natin. So tara, samahan nyo po ako mga kalapatids. Yo, shoutout nga pala sa lahat ng kalapatista sa ating bayan at sa buong mundo. Yo, ibon ang passion. Come on. So yun na nga mga kalapatids, pag-usapan na natin yung simpleng paraan para mapaganda yung katawan or makondisyon natin ng maayos yung mga alaga nating kalapati. So wala namang race sa ngayon. So hindi natin kailangan talaga na i-condition para sa laban, pero kailangan nating i-maintain yung katawan nila nang sa ganun kung malip na po yung enhanced community quarantine natin, ready na po yung alaga natin, di ba? So una sa lahat, syempre yung pagkain nila, kailangan malinis yung patoka natin. So ginagawa natin is sinasala natin yung patuka natin bago natin ihain sa kanila. Kagaya po ng ginagawa kong ito, so makikita nyo dyan sa video na sinasala ko po muna. So para matanggal po yung mga bukbuk. Alam nyo naman, marami pa rin hindi kaaya-ayang mikrobyo na nandyan sa patoka. Kahit sabihin mong malinis na po, meron pa rin po yan, marami pa rin po yan mga dumi-dumi. So natutuka po ng kalapati natin yun. So isa rin po yun sa umaagaw ng sustansya doon sa sa katawan ng ating alaga. So yun po, yung malinis na patoka po dapat sinasala pa rin natin yan. So yan lang po yung gamit natin para salain po yung patoka natin. And then sumunod po, pangalawa po is pagpapaligo. Ayan, pagpapaligo dapat syempre para maging refresh, maging fresh po yung katawan nila kasi sobrang init, stress din po sila. So yun po, kailangan nilang magpaligo din po tayo. So ang pagpapaligo ko po twice a week. So 2 beses isang linggo.
Mm, parang din ng tao yan. Pero sa tayo mga tao, syempre, araw-araw kasi nga mainit eh. So, ganun din siguro yung kalapati natin, twice a week, pwede na yan. So, mag force bath kayo, gamit kayo ng mga pangtanggal ng kuto, marami na dyan, marami ng gamot para dyan. Pero kung ano yung hiyang nyo, dun kayo. Sa akin, hiyang ako sa Ceramide, kaya yun po yung ginagamit natin, Ceramide. And then, pagkatapos ng malinis na patoka, pagpapaligo, and then pangatlo, yung pagbibilad. So, malaking tulong po sa mga alaga natin ang nabibilad, lalo na po sa umaga, alas 6 hanggang alas 8 po ng umaga. So, parang sa tao rin na naman, kailangan po natin ng vitamin E, yung para sa sikat ng araw sa umaga. So, wag naman po yung sobrang bilad na bilad, yung talagang grabe yung init na hindi nakakayanin ng mga alaga natin, baka naman matsugi. Kawawa naman. So, parang tao rin po yan. Pag nabilad kayo sa araw, madidehydrate po kayo. Ganun po rin yung mga alaga natin. So, yun po yung pangatlo, pagbibilad. So, tamang pagbibilad, hindi yung bilad lang ng bilad. Yung pang-apat po, yung pang-apat po is yung pagbibigay po natin ng vitamins sa mga alaga natin. Pasensya na sa ingay mga kalapatids. Gaya nga sinabi ko sa inyo, yung lugar natin dito is sobrang ingay talaga. Yung panglima po natin is pagbibigay po ng vitamins. So, nagbibigay naman po tayo ng calcium lactate tsaka yung multivitamins. Yun lang po yung nakayanan natin sa loob natin. At saka yung meron tayong mga powder dyan, yung nakikita nyo nakaraan, yung nagbind po tayo ng mga powder natin, yung like Picotrin, ba yan? Dami yun eh, 5 yata yun eh. Picotrin, Pink Mineral, ayan, yung Viewer Yeast powder, yan po. Isa rin po yun sa sa sangkap or paraan, simpleng paraan para gumanda katawan ng kalapati natin at makondisyon. So, sa karamihan, sa mga may kaya, syempre, malulupit na vitamins. So, hindi naman natin kaya yun mga kalapati. Simpleng-simple lang tayo. Masaya na ako at nakikita ko na maayos yung kalapati ko. Syempre, mas masaya tayo kung mabibigay natin yung gusto nila, yung mas masarap, di ba? Pero, gandun lang tayo eh. So, okay na yun mga kalapatids, masaya na tayo doon. Kung ano man yung hobby natin, kung ano yung ginagawa natin sa buhay natin sa ngayon is masaya ka, yun, tuloy lang. Yun lang po. So, pinaka-general po niyan mga kalapatids, masarap na patuka, malinis na patuka. Yun lang po, pinaka-general na para gumanda at maging condition yung alaga nating kalapati. So, sa oras po ng race is ready na sila, or training, ready na sila. So, hindi ka na maghahabol. So, malalaman mo naman yan mga kalapatids sa paghipo pa lang, kung talagang bihasa ka na sa paghipo. So, kasi ang ginagawa ko, pag during race na, hawakan ko sila bago ko i-load. So, tatansyahin ko na yung katawan. Ang paghawa kasi nakaganyan eh. Ganun. Yan. So ngayon, pagbalik niyan, pag ginawa ka mo gumanon, so na-reach mo na yung kabila mong kamay, yung yan, yung dalawang hands mo na gano'n na, nagpahabot na. So means talagang nahirapan sa training. So nagamit niya yung naipon niyang taba sa katawan. So yun lang po, kung tama yung condition niya, tama yung pagpapakain niya, hindi basta-basta mauubos yung katawan ng kalapati natin. So, yun po yun sa mga natutunan ko during races po. Yung siguro yung mga lapses ko, hindi pa natin alam kasi dati na ganun pala. So, natututo ka rin sa sarili mo, sa mga kaibigan mo, pag nagtanong-tanong ka,
doon mo makukuha din yung mga hindi mo pa nalalaman talaga. So talagang napakalalim po ng pagkakarera ng kalapate. So marami pa tayong dapat matutunan. So yung natutunan ko po na paunti-unti is ini-share ko lang din po sa mga baguhan. So dun po sa mga veterano na dyan, mga may alam na talaga dyan, comment down below again para isingit kung ano pa yung pwedeng paraan para gumanda at bumuka pa yung katawan ng kalapati natin. So yan lang mga kalapatids. Maraming salamat po sa nagtiyaga at nanood ng channel natin. So shoutout po sa inyong lahat mga kalapatids. Short message lang po para sa mga frontliners natin. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po sa mga frontliners na talagang nakatutok po sa ating kabayan, mga kababayan, para mailigtas ang kanilang mga buhay. So sana maging okay na po. Meron pong panawagan ng DOH para po sa mga frontliners. Alas 3 po ng hapon, lumabas po kayo ng bahay o sa bintana, dubungaw lang kayo sa balkonahe pala. Bigyan po natin parangal ang mga frontliners natin, pumalakpak po tayo sa kanila at sumaludo dahil sa kanilang kabayanihan. So frontliners, saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat. God bless you all. Guys, kalapatids, masalam.